Si Hachimura sa regular season nag-a-average ng 14 points, 5 rebounds, 50% sa field, 35% sa 3-point area. Sa 65 games yan pagpasok ng playoffs biglang umangat yan sa 17 points per game, 51% sa field, halos 56% sa 3-point area. Sobrang laking improvement yung shooting na ginawa niyan at sobrang efficient pagpasok nga raw ng playoffs. Diyan mismo nakikita yung pagiging elite shooter at consistency nito bilang elite shooter. Two-way role, halos may 20 to 25 points na contribution yan per game. Kaya nakikita na sobrang laking bagay nga raw yung role nito lalo na sa high pressure game at playoffs. Mas perfect pa nga raw to kapag kasama si Luka at Lebron dahil sa catch and shoot, cutting, transition, scoring at physical defense na meron to na sobrang laking impact. Kaya may malinaw na rule yan sana mas madali niyang nasasagawa to sa bawat laro. Kaya sa playoff sobrang naging effective yan. Walang Luka pero siya yung kumakamada pagdating sa 3-point area. Mas naramdaman pa yung presence nito kumpara kay Reeves Hindi ako nagsabi niya kaya nagkakaroon ng discussion sa pagitan ni Reeves at Hachimura dahil kung si Hachimura nga raw naging consistent at effective at proven sa playoffs, kabaliktaran ng nangyari kay Reeves dahil sa pagbaba ulit ng production at performance niya sa playoffs. May mga nababasa pa nga ako sa mga commentaries na pang regular season nga lang raw ito si Austin Reeves. Hindi galing rin sa akin yan Si Reeves kasi sa regular season nag-a-average siya ng 23 points per game, 4.7 rebounds, 5 assists per game, 49% sa field, 36% sa 3-point area. Na-injury yan ng halos 4 weeks na wala pagpasok ng first round. Game 6 nakabalik yan. Normal nga raw na medyo rusty pa yung laro niya. Ang problema, pagpasok ng second round, ganun pa rin inconsistent yung shooting. At maraming offensive trouble, inaabot pa ng maraming turnover kaya bumagsak yung average niyan sa 16 to 18 points per game. Tapos bumagsak sa 40% yung field niya, 25% sa 3-point area. May 4.5 turnover pa yan sa 6 lang na laro nila sa playoffs. Kaya talagang sobra yung binagsak nga raw ng average at performance nitong si Reeves. Sobrang inconsistent yung naging efficiency niya. Kaya di rin ako nagtataka kung bakit marami ngayon yung nagpapakita ng paborable pa kay Hachimura, lalo na dahil sa playoffs breakout performance nito na sobrang consistent ang numbers mula sa field at least na sobrang layo nga raw kumpara sa performance at numbers ni Austin Reeves. Pero si Reeves pa rin yung inaasahan ngayon na papasok sa 40 million annual salary sa Lakers para sa next extension contract niya. Dahil malinaw sa Lakers front office na priority nila si Reeves para sa long-term contention kasama si Luka. Yan yung base sa mga report Kahit kasi si Luka pabor na bigyan nila si Reeves ng long-term contract. Yan kasi yung gusto ni Luka makasama sa future. Eligible na kasi ngayon si Reeves na pumirma ng max deal mula sa 5 years, 240 million. Kung sa Lakers siya pipirma, depende pa sa ibang teams na magkakaroon ng interest sa kanya pag pumasok siya sa free agency. Pero kahit nagkaroon niya ng playoff drop-off, hindi pa rin nga raw yan sapat para bumaba yung value niya sa market at mawala yung possible max deal na ibibigay sa kanya ng Lakers. Pero pwedeng bumaba ng bahagya kasi yung leverage niya naman sa free agency, lalo na sa negotiation sa ibang team. Pero mukhang hindi rin naman niya nahahayaan ng front office dahil sa report nga, desidido pa rin yung mga to bigyan ng extension contract si Reeves dahil nakikita pa rin yan na malaking parte sa core nila, lalo na kung itutuloy pa rin ng mga to yung big three nila kay Lebron at Luka. Buo pa rin yung core nila sa susunod na season. Yan yung possible mangyari Ang problema nga lang raw kasi talaga kay Reeves, yung inconsistent na performance niya sa postseason. Kaya mas magiging maingat nga lang raw ng kaunti o bahagya ang front office sa pagdedesisyon kung itutuloy ang max deal sa kanya. Samantalang si Hachimura, ang proven playoff shooter nila, consistent yung numbers na binibigay niya sa postseason. Pero based sa mga report, nakikita na wala pa rin nga raw kasiguraduhan yung magiging future nito, lalo na extension contract ngayon sa Lakers pagpasok ng offseason. Meron siyang current 18 million annual salary pero dahil sa breakout performance niya sa playoffs, possible nga raw yan umangat
maghahanap siya ng mas malaking contract sa Lakers o sa free agency, lalo na't maraming team yung paniguradong araw magkakaroon ng interest dyan. Kung hindi kayang tapatan ng Lakers yung offer ng ibang teams kay Hachimura, possible nga raw na matuloy yan sa free agency at mag-sign sa ibang team. Base yan sa mga analisa, pero ngayon kasi wala pa namang nare-report na possible extension contract talaga na ibibigay ang Lakers sa kanya. Nagiging maingat yung mga to dahil ang Lakers sumisikip na yung cap space. Kung bibigyan nila ng worth 25 to 30 million, possible hirap na ang Lakers na mag-rebuild. Yan mismo yung base sa mga report. Dahil maraming financial priorities ang Lakers, mas pinaghahandaan pa nila yung possible bagong contract ni Reeves, desisyon sa free agency ni LeBron kung mag-i-stay to at magpe-pay cut at possible extension at roster building sa paligid na ni Luka at Reeves. Dahil inaasahan na yung magiging movement ng Lakers sa offseason, maghahanap sila ng quality center at defensive wing. Kaya yung pinaka-apektadong araw talaga dito, yung extension contract nitong si Hachimura at future niya sa Lakers. Sumisikip na yung bundo niyan sa Lakers eh. Sa interview kasi ni Hachimura, inamin niya na gusto niya pang mag-stay sa Lakers. Pero kahit siya, aminado kasi na gusto niyang manatili, pero pakiramdam niya wala nang kasiguraduhan yung bagay na yan. Lalo't hanggang ngayon, hindi pa malinaw yung financial direction ng Lakers. Maraming trade rumors na pumapasok sa kanya, kaya siya mismo nakikita na possible kailangan siyang isakripisyo para sa malaking roster upgrade. Sa madaling salita nga raw, kahit siya alam na hindi guaranteed na mag-i-stay siya at mabibigyan ng extension contract sa Lakers, lalo na dahil sa financial flexibility ng mga to at ibang priority sa roster at pag-upgrade.